Ang pelikula ay nagsisimula sa taong 2169, kung saan ang mga tao ay genetically engineered upang tumigil sa pagtanda sa kanilang ika-25 na kaarawan. Pagkatapos nito, binibigyan ng lahat ng isang libreng taon upang mabuhay at isang timer sa kanilang braso ang nagbabantay sa natitira nilang oras. Kapag umabot ito sa 0, ang tao ay nagti-time out at agad na namamatay. Ang oras ay napalitan na rin ng pera at ginagamit sa mga transaksyon sa pagitan ng mga tao o iniimbak sa mga kapsula. Dagdag pa rito, ang Estados Unidos ay nahati sa mga time zones. Ang Dayton ang pinakamahirap, habang ang New Greenwich ang pinakamayaman, kung saan ang mga tao ay halos immortal na. Sa kasalukuyan, isang batang manggagawa sa pabrika na nagngangalang Will Salas ang namumuhay nang mahirap kasama ang kanyang inang si Rachel sa maliit na apartment nila sa Dayton. Si Will at ang kanyang matalik na kaibigang si Burrell ay nagtatrabaho sa isang lokal na pabrika at binabayaran kada araw. Ngunit madalas na binabawasan ng administrasyon ang kanilang kita sa iba't ibang kadahilanan. Isang gabi, pumunta si Will sa isang bar upang maglabas ng sama ng loob pagkatapos ng trabaho. Napansin niya ang isang mayamang lalaking nagngangalang Henry na nagbibigay ng libreng inumin sa lahat. Narinig pa ni Will ang isang babae na nagsabing si Henry ay may isang siglo ng oras sa kanyang timer. Sa kasamaang palad, ang walang ingat na pagpapakita ng kayamanan ni Henry ay napansin ng isang lokal na grupo ng mga gangster na tinatawag na Minutemen. Hinarap ni Fortes, ang leader ng gang, si Henry at hinamon siya sa isang duel na tinatawag na time fight. Tumakbo ang lahat ng tao sa bar maliban kay Will, na nagtago sa likod upang panoorin ang mangyayari. Sa oras na ito, tinanggap ni Henry ang hamon ngunit humiling ng sandaling oras sa banyo. Sinamahan siya ng isa sa mga miyembro ng gang sa banyo. Sinamantala ito ni Will upang patumbahin ang gangster at tumakas kasama si Henry sa likurang pinto. Mabilis silang pumasok sa isang malapit na pabrika at isinara ang pinto. Pagkatapos nito, tinanong ni Will si Henry kung bakit siya naroon sa Dayton. Ipinaliwanag ni Henry na umalis siya ng New Greenwich dahil siya ay 105 taong gulang at pagod na sa buhay. Sinabi rin niya na ang mga mayayaman ay patuloy na nagtataas ng buwis at nag-iimbak ng oras, na nagpapataas ng gastusin sa pamumuhay sa mga mahihirap na lugar. Matapos ang mahabang pag-uusap tungkol sa kanilang buhay, nakatulog ang dalawa. Kinabukasan ng maaga, unang nagising si Henry at gumawa ng nakakagulat na hakbang. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang oras kay Will at nag-iwan lamang ng 5 minuto para sa sarili. Nang magising si Will, nagulat siya nang makita ang malaking pagtaas ng numero sa kanyang timer. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita si Henry na nakaupo sa isang tulay. Napagtanto ni Will ang nangyayari, ngunit bago siya makakilos, nag-time out si Henry at nahulog ang walang buhay niyang katawan sa ilog. Lumipas ang oras, at naghihintay si Will sa bus stop para sa kanyang ina na pauwi galing trabaho. Ngunit hindi siya dumating kahit ilang oras ang lumipas. Lumabas na si Rachel, na may 1.5 oras na natitira, ay hindi kayang bayaran ang pamasahe sa bus dahil biglang tumaas ang presyo. 2 oras ang lakad pauwi, kaya't kailangan niyang tumakbo kung gusto niyang makita ang kanyang anak. Si Will ay tumakbo rin nang maunawaan niya ang sitwasyon. Sa huli, nagtagpo ang mag-ina sa kalagitnaan ng kalsada, ngunit huli na, at nag-time out si Rachel sa mga bisig ni Will. Samantala, natagpuan ng mga timekeepers, ang pulisya, ang katawan ni Henry sa ilog. Ang investigador na si Agent Leon ay sigurado na ito ay isang kaso ng pagpatay at iniutos ang pag-check sa CCTV footage malapit sa lugar. Dahil sa anggulo ng kamera, hindi nakita ang pagbagsak ni Henry, ngunit nakita ang mukha ni Will at inakala nilang siya ang responsable sa krimen. Samantala, si Will, na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina, ay nagwaldas ng kanyang bagong yaman upang malimutan ang trahedya. Nag-hire siya ng limousine at nagtungo sa New Greenwich. Nang makarating siya sa lungsod, tumuloy siya sa isang magarang hotel, kung saan napansin siya ng isang batang sosyal-itang babae na nagngangalang Sylvia. Natuntun din ng mga timekeepers ang lokasyon niya dahil tumawid siya sa napakaraming time zones sa loob ng ilang oras. Kinagabihan, nagbihis si Will ng isang bagong suit at pumunta sa isang casino. Sumali siya sa isang poker table na pinangungunahan ni Philip Wise, isang ultramayamang negosyante na ang kumpanya ang may control sa time system sa pamamagitan ng mga bangko. Si Sylvia, na anak ni Wise, ay lumapit din sa table upang manood. Dahil sa presensya ni Sylvia, naging matapang si Will sa pagsusugal at tinaya ang lahat ng mayroon siya. Sa kabutihang palad, nanalo siya sa laro. Napahanga rin niya si Wise, na inimbita siya sa isang engranding party sa kanilang mansyon. Kinabukasan, bumili si Will ng napakamahal na kotse at nagtungo sa party ni Wise. Interesado si Sylvia sa bagong hotshot sa kanilang lugar at inanyayahan siyang sumayaw. Inamin niya na napansin niyang galing si Will sa ghetto batay sa kilos nito. Gayunpaman,
Sinabi ni Sylvia na naiinggit siya sa mga tao mula sa bahaging iyon ng bansa dahil siya ay nabubuhay sa isang malinis na mundo na walang tunay na kalayaan. Nais niyang maranasan ang isang bagay na masaya at delikado para magbago naman. Nang marinig ito, hinayla siya ni Will papunta sa dalampasigan sa likod ng mansyon para mag-skinny dipping. Nag-alinlangan si Sylvia sa simula ngunit sumama rin kalaunan, at nag-enjoy ang dalawa. Bumalik sila sa mansyon gamit ang magkahiwalay na pintuan upang maiwasan ang hinala. Biglang naantala ang party nang dumating ang mga timekeepers na natuntun ang kinaroroonan ni Will sa pamamagitan ng binili niyang mamahaling kotse. Inaresto si Will at dinala sa isang pribadong opisina para imbestigahan. Nang ipinaliwanag niyang kusa siyang binigyan ng oras ni Henry bago ito mag-time out, hindi siya pinaniwalaan at kinuha ang karamihan sa kanyang oras. Naiwan si Will ng 2 oras lamang, sapat na para sa pagproseso ng kanyang tiket pauwi. Sa pagkakataong yon, dumating sina Wise at Sylvia upang alamin ang nangyayari. Ginamit ni Will ang pagkagambala upang patumbahin ang mga timekeepers, agawin ang baril, at gawing hostage si Sylvia. Tumakas sila sa likod ng mansyon gamit ang kanyang kotse. Habang nagmamaneho, napatitig si Will sa isang security camera, dahilan upang mabangga sila sa Spike Strip. Tumilapon ang kotse sa gilid ng kalsada, at nawala ng malay sina Will at Sylvia. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan sila ni Fortes at ng kanyang gang. Sinimulan ng gang na kunin ang oras ni Sylvia, ngunit tumakas sila nang dumating ang mga timekeepers. Naiwan si Sylvia na may natitirang 30 minuto lamang. Nang magkamalay si Sylvia, nagpanik siya at humingi ng tulong kay Will. Bagamat sinite niya ang irony na ngayon lamang siya naging pabor sa pagbabahagi, tinulungan pa rin siya ni Will. Naglakad sila patungong Dayton upang ipapalit ang mamahaling hako ni Sylvia sa oras. Sa isang pawn shop, naibenta nila ang hako ngunit nakakuha lamang ng 2 araw. Tumawag sila gamit ang payphone, at pinapante ni Will si Sylvia upang tawagan ang kanyang ama. Nasubaybayan na ito ni Agent Leon, na nandoon sa bahay ng mga Wise. Hiningi ni Will ang 1,000 taon bilang ransom kapalit ng kalayaan ni Sylvia, ngunit nais niya itong ipamahagi sa mga nangangailangan sa ghetto sa pamamagitan ng timeline system. Pagkatapos ng tawag, naging malinaw na walang balak si Wise na bayaran ang ransom. Nalungkot si Sylvia ngunit naunawaan niya kung paano naging ganid ang kanyang ama. Nagpasya siyang manatili kay Will upang magtulungan, ngunit humiling siya ng huling pag-uusap sa kanyang ama. Binigyan siya ni Will ng baril para protektahan ang sarili. Habang sinisigawan niya ang ama sa telepono, nakita niya si Agent Leon na papalapit kay Will. Agad siyang tumakbo palabas at binaril si Leon sa braso. Sinamantala ni Will ang pagkakataon upang tingnan ang timer ni Leon at natuklasan niyang konti lang ang oras nito upang maiwasan ang pagnanakaw. Sa kabutihang loob, binigyan ni Will ng oras si Leon para mailigtas ito ng mga kasamahan. Tumakas si Will at Sylvia gamit ang kotse ni Leon. Sa isang checkpoint, nagpanggap si Will bilang timekeeper at pinahinto ang isang mayamang babae mula sa New Greenwich. Kinuha niya ang mga hako nito at karamihan sa kanyang oras bago tumakas gamit ang kotse. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, nalaman nilang wanted na sila sa balita. Nagpasya ang dalawa na lubusang tulungan ang mahihirap sa pamamagitan ng pagnanakaw ng oras mula sa mga time bank ng Dayton na pagmamay-ari ng pamilya Wise. Ginamit nila ang isang truck upang salakayin ang bangko, at tinulungan sila ng mga tao sa ghetto. Nang dumating ang mga timekeepers, wala nang natirang oras sa bangko. Dinala ni Will ang mga nakuha nilang oras sa timeline para ipamahagi sa mga nangangailangan. Habang lumilipas ang araw, patuloy na ninanakaw nina Will at Sylvia ang oras mula sa iba't ibang bangko, at naging laman sila ng balita. Linggo ang lumipas. Natagpuan ng mga timekeepers ang apartment nina Will at Sylvia. Habang papalapit ang mga ito, nakatakas sila sa bintana at sumakay sa isang lokal na bus. Binayaran ni Will ang driver upang magmadali. Matapos ang ilang oras, nagtuloy sila sa isang hotel. Binayaran ang lahat ng kwarto, at sinuhulan ang receptionist upang manahimik. Ngunit isang kliyente ang nakakita sa kanila habang paakyat. Kinalaunan, nagsimulang magbanta ang Minutemen sa mga tao sa kalsada upang makakuha ng impormasyon tungkol kina Will at Sylvia. Pinatay pa ni Fortes ang isang inosenteng bystander bilang patunay ng kanyang kaseryosohan. Dahil dito, napilitang magsumbong ang lalaking nasa hotel noon at inamin ang kanyang nakita. Sa hotel, nalaman ni Will at Sylvia na ang patong sa kanilang ulo ay 10 taon lamang, na para sa kanila ay isang insulto. Bigla na lang sumugod si Fortes kasama ang kanyang mga tauhan at tinutukan ng baril ang dalawa. Ipinaliwanag ng gangster na hindi siya ginagalaw ng mga awtoridad dahil ninanakawan lamang niya ang kanyang mga kababayan sa Dayton. Ngayon, napipilitan siyang tumulong na panatilihin ang kaayusan para sa mga mayayaman. Sa halip na patayin si Will, hinamon siya ni Fortes sa isang time fight. Isang labanan na parang arm wrestling kung saan ang isa ay maaaring kumuha ng oras mula sa kalaban habang pinipigilan ang sarili na mawala ng oras.
Tinanggap ni Will ang hamon at sa una ay hinayaan si Fortes na maubos ang karamihan ng kanyang oras. Ngunit nang magpakawala ng bantay si Fortes, sinunggaban ni Will ang pagkakataon at kinuha ang lahat ng oras ni Fortes sa isang mabilis na galaw. Nang dumating ang timekeepers sa hotel, nakaalis na sina Will at Sylvia, at si Fortes ay nag-time out na. Di nagtagal, napansin ni Will na ang presyo ng mga pangunahing bilihin at interes sa mga utang ay mabilis na itinaas upang mabawi ang bagong oras na lumaganap sa lansangan. Napagtanto nilang hindi sapat ang kanilang mga maliit na pagnanakaw. Kailangan na nila ngayon ng 1,000,000 taon upang makagawa ng malaking pagbabago. Sa kabutihang palad, alam ni Sylvia kung saan sila maaaring makakuha ng ganoong halaga. Kinabukasan, mas maraming gwardya ang kasama ni Wise habang pumapasok sa trabaho. Bigla na lang lumitaw si Sylvia at nag-anunsyong magpapasuko siya. Pinaniwalaan siya ni Wise at malugod siyang tinanggap. Ngunit ginamit lamang ito ni Will at Sylvia bilang abala upang makalusot. Sinunggaban ni Will si Wise at ginawang bihag. Dinala nila siya sa kanyang opisina at pinilit siyang buksan ang ligtas na kinalalagyan ng kapsula na naglalaman ng 1,000,000 taon. Binalaan ni Wise na ang pagpapakawala ng ganoong kalaking oras sa maling lugar ay maaaring magpabagsak sa sistema. Ngunit sinabi ni Will na yun nga ang kanilang nais mangyari. Ikinulong nila si Wise sa kanyang sariling opisina at tumakas ang dalawa. Agad namang nalaman ng timekeepers ang pagnanakaw, at hinabol sila ni Agent Leon habang pinablock ang tulay mula Greenwich patungong Dayton. Sa pagmamadali, nakalimutang kunin ni Leon ang kanyang arawang sahod, dahilan upang halos wala na siyang oras. Sa kabila ng ulan ng bala mula sa timekeepers, nilampasan ni Will at Sylvia ang barrier ng time zone at nakarating sa Dayton. Iniwan ni Will ang kotse at ibinigay ang kapsula ng 1,000,000 taon sa isang batang babae sa lansangan. Pagdating ni Leon, nagkunwari ang dalawa na susuko na sila, ngunit sa pagkakataong yon, inanunsyo ng timeline na may sapat na oras para sa lahat. Nagsilapit ang mga tao sa kalye, naging balakid kay Leon, at nakatakas ang dalawa. Maya-maya, muling hinabol ni Leon ang dalawa ngunit nakalimutan niyang halos wala na siyang oras. Nang masundan niya ang dalawa, nalaman niyang galing din siya sa ghetto at pinagsikapan niyang makalabas dito. Ngunit sinabi ni Will at Sylvia na wala nang silbi ang pag-aresto dahil ilang minuto na lang ang natitira sa kanilang timer. Napagtanto ni Leon na wala rin siyang oras dahil hindi siya nakatanggap ng sahod, at nag-time out siya sa harap nila. Habang may natitirang ilang segundo, nagbahagi ng oras si Will mula sa sasakyan ni Leon para makaligtas silang dalawa. Sa New Greenwich, tila sumuko na si Wise habang nakikita ang pagbagsak ng sistema. Sa buong bansa, nagwelga ang mga tao, tumigil ang mga pabrika, at nagsimula ng magpunta ang mga tao sa New Greenwich. Habang sinisikap ng mga autoridad na panatilihin ang kaayusan, alam ng lahat na babagsak na ang sistema. Samantala, hindi kailanman nahuli sina Will at Sylvia. Sa halip, sinimulan nilang targetin ang mas malalaking bangko upang tuluyang mapigilan ang pagbabalik ng lumang sistema.